Kaka-reject lang ng Atletico de Madrid ang 100 milyong euro para kay Julian Alvarez, 100 milyong euro. At ang nakakatuwa, pagkatapos tanggihan ng ganitong kalaking alok, hindi nararamdaman ng mga tao na tapos na ang usapan tungkol sa transfer na ito. Kabaliktaran pa nga kasi kadalasan kapag tumanggi ang isang club sa ganung kalaking alok, doon na natatapos ang kwento. Wakas. Nagpapatuloy ang bawat isa sa kanilang landas, pero may kakaibang nangyayari dito. Habang mas sinusubukan ng Atletico de Madrid na isara ang pinto, mas lumalaki ang ingay sa paligid ni Julian Alvarez. Habang dumarami ang nagsasalitang mamamahayag mula Argentina, dumarami rin ang impormasyon at mga tanong. At dahil dyan, na yon ay hindi lang tayo mag-uusap tungkol sa isang alok. Pag-uusapan natin ang mas mahalagang bagay. Pag-uusapan natin ang eksaktong sandali kung kailan ang isang paglipat ay hindi na nakadepende sa pera at nagsisimula ng umasa ng buo sa mismong manlalaro ng football. Dahil pakiramdam ko ay papalapit na tayo sa puntong yon at kapag narating na natin yon, maaring magbago ang lahat. Dahil magkaiba ang ayaw magbenta ng Atletico de Madrid at ang kagustuhan ni Julian na manatili. At doon talaga ang totoong problema, hindi para sa Barca, kundi para sa Atletico de Madrid. Dahil habang patuloy na sinusubukang magpakita ng katahimikan mula sa kanilang kampo, patuloy namang dumarating ang mga mensahe mula sa Argentina na kabaligtaran naman ang sinasabi. At dito lumalabas ang isang lalaki na muling naging pangunahing tauhan, si Gaston Edul. Kapag nagsasalita siya tungkol sa koponan ng Argentina at mga manlalaro nito, lagi siyang napaka-informado at paulit-ulit ang kanyang mensahe. Kumpleto ang kasunduan sa pagitan ni Julian Alvarez at ng Football FC Barcelona. Kumpleto na. At ito ang susi, dahil hindi na natin pinag-uusapan ang kumbinsihin ang manlalaro o ipakita ang mga proyektong pampalakasan sa kanya. Hindi na natin pinag-uusapan kung gusto niya o hindi ang ideya ng pagpunta sa Barcelona. Iba na ang pinag-uusapan natin ngayon. Pinag-uusapan natin ang isang futbolista na nakapagdesisyon na at kapag ganito na ang antas, dito nagsisimula ang hirap ng club na pigilan ng kanyang pag-alis. At dahil may isang pag-uusap na hindi pa nangyayari at kapag nangyari yon, maaaring magbago ang buong tag-init. Isang pag-uusap, dalawang tao, Julian Alvarez, Diego Pablo Simeone. Wala nang iba dahil si Fernando Polo ng Mundo Deportivo ay nagbahagi ng ganitong pagninilay ilang oras nang nakalipas. Malalaman natin ang mangyayari kapag kinausap ni Julian Alvarez si Simeone ng harapan at sinabi niyang ayaw na niyang mapatuloy. Diyan talaga, mahal kong pamilya, nandoon ang bomba. Diyan ang pinakabuod ng usapin kasi hanggang ngayon, puro milyon-milyong alok, mamamahayag at chismis lang ang napag-uusapan. Ngunit hindi pa tayo umaabot sa mismong sandaling iyon, wala pa tayo sa harapan-harapan na usapan. Dahil kapag dumating ang araw na iyon, grabe, pwedeng magbago ng todo ang sitwasyon. Walang coach na gustong bumuo ng proyekto sa player na ang isip ay wala na sa team. Walang club na gustong gugulin ang buong tag-init kakalaban sa kagustuhan ng sarili nilang bituin. Kaya sinusubukan ng Atletico de Madrid na bumuli ng oras, kaya nila tinanggihan ang alok ng Barca. Kaya sila nagpapadala ng mensahe ng katatagan dahil alam nilang hindi ang alok na 100 milyong euro ang pinakamapanganib na sitwasyon. Ang pinakamapanghanib na sitwasyon ay isang Julian na desidido. Dito pumasok si Fabrizio Romano dahil matapos niyang ilathala ang alok ng Barcelona, may nangyaring kapansin-pansin. Dumating ang mga pang-aasar, mga mensahe, mga sagot at marami ang nagakala na magtatago si Fabrizio, babawasan ng tono o aatras siya. Pero ginawa niya ang kabaligtaran. Natawa siya at sumagot gamit ang isang pangungusap na para sa akin ay kamangha-mangha. Sinabi niya na nakakatawa para sa kanya ang mga salita at mga mensahe sa Twitter ng Atletico de Madrid. Nagkomento siya, masaya ako na sinusundan ako ng malaking club tulad ng Atletico de Madrid. Pagkatapos, sinabi pa niya ang isang pahayag na tiyak na pag-uusapan ng marami. Sana ay patuloy nila akong sundan at naka-activate ang kanilang mga notification. Mukhang biro ito, pero isa rin itong mensahe. Dahil hindi ito tunog ng isang taong naniniwalang tapos na ang kwento, tunog ito ng isang taong naniniwalang marami pang mangyayari. At swak na swak yun sa mga balitang araw-araw na dumarating mula sa koponan ng Argentina.
Wala sa mga malapit sa koponan o manlalaro ang nagsabing tapos na ang usapan, sa katunayan, kabaligtaran pa. Ang pakiramdam ay magiging mahaba, mahirap at komplikado ito pero buhay na buhay pa rin. At dito na pumapasok ang salik na pinakakinatatakutan ng Atletico de Madrid. Ang oras, dahil madalas nating iniisip na ang oras ay nakakatulong sa club na nagbebenta, pero hindi palagi. Minsan, ang oras ay nakakatulong sa manlalaro. Dahil habang tumatagal ang sitwasyon, mas maraming pag-uusap ang lumalabas, mas tumitindi ang pagod, mas lumalaki ang pressure sa media, at mas mahirap pa itong kontrolin. Dahil dito, naniniwala ang marami sa Barca na hindi pa talaga nagsisimula ang totoong negosasyon. Dahil sa ngayon, si Julian ay nasa kampo na ng Argentina at sa ngayon, ang atensyon niya ay nasa World Cup. Sa ngayon, may iba pang mga prioridad. Pero isipin mo muna na matapos ang torneo, isipin mo na si Julian ay uupo kasama ang kanyang kampo. Isipin mo na, kakausapin niya ulit ang kanyang ahente. Isipin mo na, muling lalapit ang Barca. At ngayon, isipin mo na, mangyayari na talaga ang pag-uusap na yon kay Simeone. Diyan magsisimula ang totoong pelikula at diyan natin malalaman kung sino talaga ang may kontrol sa kwentong ito. Dahil habang lahat ng tao ay nakatingin kay Julian, si Deco ay patuloy na binubuo ang koponan ni Flick. At dito lumalabas ang isa pang pangalan na nagsisimula ng maging usap-usapan, si Marco Correa. Ang Barca ay hindi lang naghahanap ng striker, gusto rin nilang bumuo ng koponang kayang makipaglaban para sa lahat ng titulo kahit may problema pa sa depensa. Kaya naman, ang mga pangalan tulad ni Correa ay mas naririnig na yon kaysa dati at swak na swak sa planong ginagawa nila. Kilala ni Deco ang club, ang pilosopya, may karanasan sa pinakamataas na antas at eksaktong tumutugma sa hinahanap ni Hansi Flick. Mahalaga ito dahil nagpapakita ito ng isang bagay. Habang may negosasyon para kay Julian, tuloy pa rin ang Barca sa ibang operasyon. Hindi naghihintay kundi bumubuo. Nagbibigay ito ng impresyon ng matibay na proyekto dahil dumating na si Gordon at tuloy-tuloy ang iba pang mga galaw. Umalis na si Ansu Fati, alis din si Marc Casado, may alok para kina Ferran Torres, pero sa huli, bumabalik ang lahat kay Julian Alvarez. Dahil ang kwento ng tag-init ay may pangalan, Julian Alvarez. Gusto ni Julian maglaro sa Barca at gusto rin siya ng Barca bilang bituin. Pero mapapanatili ba ng Atletico de Madrid si Julian ng Atletico de Madrid? Iyan ang tanong at habang lumilipas ang mga araw, lalo itong nagiging mahirap sagutin. Dahil patuloy na tumatanggi ang Atletico de Madrid at malamang na mapapatuloy silang tumanggi sa loob ng matagal na panahon. Patuloy lumalabas ang mga palatandaan, patuloy na iginigiit ng mga mamamahayag, dumarating ang impormasyon at lahat ay tumutukoy sa iisang direksyon. Ang kagustuhan ng manlalaro at kailan nga ba nagsisimulang umikot ang isang transaksyon ng ganitong kalakihan sa kagustuhan ng manlalaro. Karaniwan, malayo pa sa katapusan ng kwento, pero sa totoo lang, mag-ingat ka dahil kadalasan dito pa lang talaga nagsisimula ang totoong laban. Kaya buo ang tiwala natin na magiging manlalaro ng Barca si Julian Alvarez. Usapin lang ng panahon yan. Kailangan ng pasensya, huwag magpaloko, manatiling kalmado. Ang Barca, kasama sina Deco at Hansi Flick ay nagpaplano at malinaw sa isip nila ang bawat galaw na gusto nilang gawin para mabuo ang pinakamagandang koponan na posible. Puspusang nagtatrabaho ang Barca para makuha ang pinakamahusay na koponan sa mundo at nasa tamang landas, darating din ang inaasahan sa tamang panahon. Kung nagustuhan mo ang video, i-comment mo ang opinion mo tungkol sa paksa, pindutin mo ng todo ang like button at i-hype ang video. Mag-subscribe ka sa channel para umabot tayo sa 500,000 na followers. Barca noon, ngayon at magpakailanman.